sound trip namin yun nung bata pa ako eh. Talaga? Oo, papatulog. Yan yung mga tugtugan. Wind Beneath Ganyan. My Wings. Oo. Tapos may whisper doon. Ano? Ano ba? Wings tas whisper? Baston! Mali! Mali. But anyways, Tangga. okay, go. Hello po sa inyong lahat. Oras po na natin, partner, sa buong kapuluan. Dali. 8:23 na ng umaga. Gandang umaga po sa lahat po ng mga nakaka-relate about life. Yung tipong partner, gusto mo lang maging masaya, gusto mo lang meron kang balikan na memory, at gusto mo lang makatikim ng masarap paminsan-minsan. Pero meron talaga mga, dapat mo mag-comment ng, wow, sarap niya na, pakain ka naman. Yung mga ganun. May mga utaw. Alam mo, sa totoo lang, very Pinoy. Totoo. Sa Pinoy lang yung nangyayari. Tayo lang mga Pinoy eh. Na kapag may nakitang magandang nangyayari sa ibang tao, parang tayo laging wow, ang galing naman. Paano yan? Pero kasi baka iba lang yung bitaw sa kanya, yung dating sa kanya. Kasi pwedeng, alam mo yon, may mga nang nang good time lang. Depende kung ka-close mo yun. Kung hindi mo naman ka-close, ganun sasabihin sa'yo, di ba? Iba yung dating. Sa bagay, alam mo naman kapag iba yung meaning mula sa tao. Tsaka alam mo naman kapag pinaplastic ka eh. Totoo, ayun na nga, di ba? Mararamdaman mo yan. Depende sa tao na magbibitaw nung punchline. Halimbawa ako, nagsabi ako sa'yo. Ano Lindsay, to? Ano to? Burao. Hindi mo na kailangan ituloy pa, Jimbo. Alam ko maganda sasabihin. Charot. Kanina ko may binibigay sa akin si Jimbo. Ano yun? Ito yung beans no, binibigay ni Mama. Garban sauce ba yan? Galing sa, syempre, sa siso yan. Binibigay niya sa akin. Ay, Tita Ellis pala yan. Binibigay niya sa akin, pero alam ko naman gusto niyang hingin sa akin. Hindi, binigay ko. Ay, pasalamat tayo kay Ma'am Lida. Ma'am Lida, thank you. Miss Lids, thank you very much. Meron pa po? Baka meron pong yung coffee jelly. Para isang na po yan, gawaan na lang. Para for the season, mainit season. Anyway, partner, naging ganyan ka na or nagkaroon ka na ng ganyang experience. Hindi pong gusto mo lang maging masaya tapos may mga negativities on the side. Siguro naramdaman ko yan yung time na naging DJ ako. Siyempre, iba! Kasi nung hindi pa ako DJ, mabigat! wala akong say sa tropa eh. Parang alam mo yun, parang normal lang. Minsan yan, hindi ako na-invite. Pero ngayon, nung naging DJ ka, siyempre, it's advantage, no, na maging DJ ka. Spell! Basta, i-advance mo na lang. basta yun, ibig sabihin, yung nagpo-post na ako, siyempre, di ba, proud ka. Oo. Tapos may mga magko-comment sa'yo doon. Yun yung mga tao na hindi mo naman ka-close. Totoo. Talaga, DJ ka na. Totoo yan. May mga ganun. Oo. O kaya may magko-comment, di ba, minsan pag nagpo-post tayo ng picture, filter naman yan Hindi ka naman talaga maganda Ganyan. Dami mong pimples. Yung ganyan. Di ba, pero di ba, Pinoy lang gumagawa niyan Pero siyempre, alam mo naman na, nandito tayo sa Pilipinas, sa letter center natin. Kapag ganyan, lagi kong iniisip na lang, kapag inggit, pikit. Totoo. Yan lang yun. Diba? Pag inggit, pikit. Pero kasi, hindi mo maiiwasan yung ganyan, lalo na sa social media age natin. Parang feeling ng lahat entitled sila to comment whatever they feel like. Or kung ano mang gusto nilang sabihin sa taong kukomenta nila. Parang alam mo yun, entitled sila na, bakit? Comment ko to bakit picture ko yan? Ako yan Ako natutunan ko lang, no? Simula nung time na maraming ganyan nagko-comment sa akin. Mas ako lang hindi lang ako nag-post kapag may mga magandang nangyayari sa akin. Bakit naman? Kasi inaano ko lang doon, yung parang, alamin na lang nila kung ano yung kalagayan ko, ng buhay ko. Hindi na, na rin yan, for safety na rin. Kasi pag post ka ng post ng mga magagandang nangyayari sa'yo, baka loobin ka, pupuntahan ka ng mga masasamang tao, di ba? Parang ganyan. Maging target ka. Kasi minsan hindi natin nakokontrol yung natin Kapag sobrang saya natin, halos yung kayamanan natin, yung anong meron tayong mga alas, i-flex natin Pero imagine mo, kapag i-flex mo yan, nakikita ka ng ibang mga tao at alam nila na pwede kang pasukin o kilalanin ka o magmomodus, di ba? Ano lang din, siguro yung pag-post lang na masaya ka, okay na yun. Safety, for safety kasi. For safety lang. Ako naman kasi partner, ever since hindi ko naging ugali na mag-post ng mga bagay-bagay. Just because private, gusto ko private pa rin. Pero kapag yun nga, tulad nga na sinabi mo, may mga sobrang saya sa buhay mo, ipopost mo yan Tsaka wala naman tayong karapatan na pigilan sila dahil nga, Facebook malaya naman tayo nagpo-post dyan. Yun nga lang, ang sa atin lang naman dito partner is yung maging aware lang tayo sa mga nangyayari. Alam mo, nasa tao na yan kung ano yung magiging dating sa kanila. Kung halimbawa nag-post ka nag-overnight ka sa isang mamahaling hotel, 'di ba? Tapos ang dating doon sa tao is nagyayabang ka. Bakit mo namang
iisiping nagyayabang siya? Pwede namang pinost niya lang yun kasi gusto niyang ma-remember to for the rest of his life. Yes, meron diba? pa. Di ba, yun ang nagiging comment. Ako, iba yung dating ko sa akin kapag may nakita kang nasa hotel Oo. Siguro may ka-meet up yan. Yung mga ganun. Ganyan. Ang daming Depende mga, talaga. ang daming magsasabing mga tao Oo. na mga pwedeng ikayamot mo. So, dapat pag magpo-post ka, alam mo na. Na may ganyang tendency yung mga tao. Halimbawa, mag-post ka ng sasakyan na bagong labas mula sa Tas diba? Alam mo na, maraming magsasabi niya, saan ka kumuha ng pera? Paano ka nagkaroon ng sasakyan? Normal na nangyayari. Ito ang pinakamasakit sa part na to, lalo na pag mga kamag-anak mo pang nagpo-post. Nagko-comment sa'yo. Di ba? Sakit eh. Yung isang experience ko, hindi naman sa akin nangyari, pero sa isang kakilala ko, nag-post siya ng sasakyan. Kasi parang all these years, ngayon lang siya nagkaroon ng bago talaga na galing sa kumpanya. Ganyan. Tapos ang dating sa ibang tao na nakakita, ang yabang, ganyan. Ibang tao ka na, ibang level ka na, ang yabang mo na. Bakit? Hindi ba very Pinoy? Hindi ba pwedeng happy lang siya dahil nakakuha siya ng sasakyan, dahil pinaghirapan niya yan, ilang taon niyang inipon yan, pinaghirapan niya ihuhulog dyan. Hindi ko malaman sa totoong buhay sa atin sa Pilipinas, bakit pag merong mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay natin, ang dami natin gusto natin ibaba sila. Alam mo, hilahin pababa. Totoo. Bakit di lang tayo maging masaya kung anong meron sila? Kasi alam mo, dito lang ako na-stress sa mga ganyang mga comment. Kaya nga, ginawa ko lang, hindi ko lang piniplex kung may bago kang bahay, may bagong wala na Kasi alam mo, minsan, yung mga makaka-misinterpret sa'yo, ito pa yung mga hindi close with you. Di ba kasi yung mga tunay na kaibigan mo at mga tunay na nakakakilala sa'yo would know na hindi ka magyayabang. Yes. Di ba? Happy ka lang. At saka mga totoong kaibigan, ano ginagawa? Private message. Pini-PM ka nila. Para hindi na para mag-comment doon. Or mag-heart lang, magla-like lang. Pero hindi na para magpasikat pa sa comment section. Oo, totoo. Diba? Tapos alam mo, ito lang naalala ko hindi mo iisiping nagyayabang ang tao kung hindi ka rin mayabang. Oo, tama. Diba? Or hindi ka rin inggit. Hindi ka inggit, diba? Iisipin mong nagyayabang yung tao, siguro kasi ikaw, ganyan ka. May yabang tendencies ka lang. Correct. Diba? Kaya nga sabi ko, kaya nga dito sa letter sender natin, huwag mo na napansinin. Basta ikaw, nabubuhay kayong masaya at walang tinatapakang ibang tao. Yun lang yun. Siguro dito sa letter sender natin kay Gemma, partner, alam mo, dapat ang gawin mo, friendship, is that huwag mong pakialaman yung mga tao sa mga ginagawa nila. Maging masaya ka lang talaga. Diba? Baliktad niya nangyayari. Alam mo, siya pa yung na-stress, ha? Kaya nga sa mga kasi, ayun nga, apektado siya sa mga nagko-comment. Huwag mo na lang pansinin. Oo. Hayaan mo na lang yan. Oo. Okay, pagbablock mo sila. At saka alam mo, isang natutunan ko is, kapag nasa trabaho ka, hindi mo kailangan maging friends on Facebook yung mga bosses mo, yung mga katrabaho mo, kung talagang ayaw mo. Yes. 'Di ba? Kasi professional life mo yun Iba yung personal life or private life mo. Totoo. Kasi kung ano mang i-post mo dyan sa social media, sa personal life mo, pwedeng gamitin yan sa'yo ng mga katrabaho mo. 'Di ba? Kaya ang hirap pag mag-open sa mga, minsan hindi mo alam kung, kung hindi mo talaga feel, ha? Pero katrabaho mo yan pumasok ka sa kumpanya, hindi naman para makipagkaibigan. True. Andun ka para pagtrabaho. True. Wag mo na ikwento yung buhay mo sa kanila, wala naman silang pake dyan. Di para sana kung anak ka ng mga kilalang tao, di mapag-uusapan. Pero kung normal at simpleng mamamayan ka lang, di hayaan mo na. Tsaka sabi nga nila, mas maganda yung pinag-uusapan ka, ibig sabihin relevant ka. Oo. Diba? Siguro nakakangat sa buhay. Gawin nyo lang gawin nyo Naka-LL sa life. Sa mga inggitera at inggitera dyan, gawin nyo lang inspirasyon yung mga taong nakikita nyo, mga kaibigan nyo na umaangat. Malay nyo, di ba? In the future, kayo rin ang umangat. Tapos hilahin din kayo pababa. Ganun din. Babawi naman siya. Diba? Taste of your own medicine. Damay-damay na to. Ganun. Basta mag-ingat lang kayo sa mga pagpo-post ninyo, Yan. sa mga anong magagandang bagay o na dumarating sa buhay ninyo. Pagpasalamat nyo at huwag kayong makalimot sa Diyos. Oo. Diba? Kasi alam mo, whatever God can give you, God can also take. Yan, diba? tama. Maging Pwede niyang tayo. bawiin lahat yan in just a snap. Basta maging masaya ka at tumulong din sa iba. Tumulong. Diba? Kung ikaw ay nakakaangat-angat sa buhay, magbigay ka ng tulong sa mga barangay ninyo kung may nangangailangan. Diba? Minsan lang ito mangyayari sa buhay natin, umangat. Totoo. Kaya ikaw na yung sumagot mamaya ng pampakarwash. Sulitin na natin to kasi nga, Charot. tandaan nyo habang tumatanda, diba? Hindi naman natin madadala yung pera sa hukay. Tsaka isipin, ito lagi ko iniisip, partner kapag halimbawa umalis ako sa kumpanyang ito, ano ba yung maaalala nila sa akin? Oo. 'Di ba? Yun lagi yung legacy that you leave behind.
Yun yung importante. Yun din, So, alam mo- kapag hindi na nila tayo naririnig on air, ano yes. yung maaalala nila kay Lindsay, kay Jimbo? Ako naisip ko rin, pag nawala rin ako dito ano ko sabihin na sige, ay buti nga, walang maingay dito. walang high blood dito. Wala nang nakakayamot Wala pag umaga. nakakayamot. Wala naniningil ng maaga. Wala na pupunta sa account para Wala nagpa-follow up. Oo. Baka masaya pa sila. Oo. Or at least, di ba? O yung iniwanan ko, masaya sila. Diba? Nawala ako. Hindi ka sure. Ay! Diba? Sabi kayo. Anyways, sa mga nasa radyo po ha, sige mag-sound trip muna po tayo. Pero yung mga nasa digital spaces po namin like Facebook and TikTok, magkakwentuhan pa po tayo dyan ha. Basahin po natin yung mga comments po ninyo. Correct. Oy, partner, maraming salamat pala. Ha? Oo. Kahapon, naging busy po kami ni Lindsay. Pumunta kami ng Katipunan. Oo. Yan, gusto namin magpasalamat sa Pinasmile. Pinasmile. Maraming salamat sa mga doc natin dyan, mga doctors natin dyan. Oo. Kay Miss Grace, maraming salamat. Thank you very friend. much, Miss Grace. Doc Sam, maraming thank you po Si sa Doc inyong Sam. lahat dyan. Nabusog po kami. Oo, grabe. Salamat po. At maraming salamat din kay Kulian. Doc Eric, maraming salamat. At kay Josa Salon. Yan. Thank you very much, Doc Clarence ng Clarence MD Makati and Santa Rosa, Laguna. Mahal na mahal ko po kayo. Thank you. Happy weekend, partner. Doc Julian, next week. Okay, kita kayo ha. Yes. Sige, Doc Eric pala. Happy weekend po. Happy weekend. Yes, syempre naman nakasama niyo po Jimbo, Lindsay, Jimbo. Dito lamang yan sa number 1, 6.7 Energy FM. Malumanay ako yung panggawag mo sabing radyo. Sabihin mo, Energy. DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa umaga.